I pray po palagi po nating maalala yung worth po natin, hindi po sa mga ginagawa natin, hindi po talaga sa kung sino tayo, no? Opening prayer pa lang, no? Kundi sa kung ano ang worth na binigay sa atin ng Panginoon. Gaano po kayo naging napakahalaga sa Panginoon. At yan po ay pinakita na niya nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ayan, ako, welcome ko po ang ating kapatid from Mindoro, no? Fresh from Mindoro, ang pamilya Abante. Yan, praise God. Welcome ulit, no? Ating mga taga Cavite dyan, mga taga Imos, mga taga Dasmariñas. I appreciate you po, kasi talagang marami po sa panahon ngayon ay nasa vacation pa kasi hanggang April 10 ang ating holiday. But ako po, ang faith ko kanina habang nandun po ako nag-worship, sabi ko, Lord, mas maraming makakapanood ngayon. Mas maraming makakasamba kasi yung mga kapatid natin, nakasama yung kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga bahay, nakikinig ngayon. Kaya pwede ba nating palakpakan ng Diyos sa kanilang mga buhay? In behalf po of Brother Eddie Villanueva, gusto po naming batiin ang inyong mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga first time po na nakapakinig at makikinig starting today sa Sunday service po ng JLU Belt. Ito lamang po ay isa sa napakarami pong services na nagaganap every Sunday. Na po, tayo po ay nasa 70 countries at sa nasa bawat key city around the Philippines. Ayan, kaya po, ngayon po ay Resurrection Sunday at pumalakpak nga po mga buhay. Ayan. Ayan. Pumalakpak po mga tulog. Walang tulog. Praise God. Buhay na buhay talaga kayo. So, Resurrection Sunday, alam niyo po, isa to sa mga topics na napakasarap pong i-preach. Kasi ito po ang mensahe ng ating pananampalataya. Resurrection, what is a theology, no, part of our faith, that sets Christianity apart from other religions. Kasi lahat ng relihiyon nangangako ng pagliligtas, nangangako ng mabuting buhay, pero ang Diyos lamang po ng Kristyanismo ang namatay, ngunit na ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Kaya, this is the kind of God that we have, one who conquered grave, the one who conquered the greatest enemy of humanity, and that is death. No po? Alam niyo po, kahit mayaman ka pa, kahit na maganda ka, gwapo ka, na worth kang gawing statue, no? Dahil sa sobrang perfect ka, no? Pero alam niyo, lahat po tayo, kahit ano pa po ang kalagayan natin sa buhay, we will all face death. No po? At ito po, kahit mayaman, mahirap, hindi po pwedeng humingi ng extension dahil ang nag-giver ng life, siya rin po ang pwedeng kumuha nito. And thank God that life doesn't end here on earth. No? Ang sabi nga po ng isang book na popular na po, isa sa 5 million, I think, ang na-sell nilang book, no? Yung The Purpose-Driven Life. Life here on earth is temporary. It is just a dress rehearsal of the actual life that we will have, and that is an eternity. And where we will spend eternity depends on the choice we will make while we are here on earth. At sa atin pong mga mananampalataya, tayo po'y naniniwala na dahil sinabi ng Lord sa John 3:16, binigay ng Diyos Amang anak, ang kanyang anak na si Jesus, para mamatay sa ating kasalanan, para ang sino mang sa kanya yung sumampalataya, hindi na mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And what the Lord speaks about is not just our life here on earth, pero yung life in eternity. Death, pag sinabing death, eternal death, that is permanent, no? Eternal separation from God, no? Sabi nga nun, ang hell daw is a place of hopeless, endless, parang walang katulad na hopelessness. Talagang pag napunta na ang tao sa impyerno, pag siya'y namatay at di niya kinilala ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas, kahit umiyak pa po ng umiyak ang isang taong iyon, at sabihin niya sa sarili niyang, naku, tama nga pala yung narinig kong preaching, na may buhay na walang hanggan, naniniwala na ako talaga, wala na pong pag-asa. Pero salamat po sa mga tao na nananampalataya, lahat po ng tao ay binibigyan ng Lord ng pagkakataong makarinig ng kanyang salita. Pero po, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa atin sapagkat He has given us our free choice. At alam niyo po, one of the, siguro testimony na gusto ko pong i-share, nakakatuwa po kasi 2 beses na po yun. Yung Book of Acts, nung pong kasi pa nag-go through the Bible tayo sa high five.
yung Book of Acts for the Glory of God, naaral nung team, August, talagang kaya namnam mo yung buong Book of Acts na tapos bago mag-empowered anniversary po natin sa SM. Kaya yung alam mo yon, bago naging theme ng church natin, we went through it. Ito pala yung empowered church. Ito pala yung pangako ng Diyos sa kanyang simbahan. Simbahan na hindi papatay-patay kasi ang Diyos niya ay buhay. Amen? Sabihin mo nga, bawal sa Kristiyano ang papatay-patay. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen? Tapos nakakatuwa po, alam niyo po bang natapos namin yung Book of Luke last Thursday? Kaya fresh na fresh po yung Luke 24 sa akin na ganun, yung maaaral mo kasi doon verse by verse eh. Napakaganda pong maalala. Siguro po, hindi naman ako bias dahil ako po yung babaeng pastor na po. Pero alam niyo po ang unang nakaalam na ang Diyos po ay nabuhay, si Jesus ay nabuhay, ay yung maagang gumising. No? Nagdala po sila ng mga pabango dun sa lugar kung saan nilibing si Jesus at nakita nga nilang yung stone nakausog na. At pagsilip nila dun sa loob, ang sabi sa kanila ng anghel, sinong hinahanap nyo? Bakit nyo hinahanap sa lugar ng mga patay ang buhay? No, yun ang sabi. Dahil di ba, hindi nyo ba naalala, sabi niya, according to the scriptures, sa law of Moses, sa book of the prophets, at sa Psalms, nasabi na sa inyong magsasuffer ang Panginoong Diyos, iko-crucify siya, ililibing, pero siya'y mabubuhay na maguli. At naniwala sila. Pero ang nakakalungkot, yung mga disciple na matagal na kasama ni Lord na lagi niyang kausap, hindi sila naniwala. Not until the Lord visited them. At alam nyo, nakakatuwa, meron pang dalawang nag-uusap, di ba? Meron na sa Emmaus ba yon? Naglalakad sila, nagkukwentuhan sila, alam mo, may bali-balita, nawawala yung katawan daw nung Diyos na ni Jesus na nangako na mabubuhay siya maguli, nawawala ang katawan niya. Tapos kausap na nila si Lord, di ba? Tapos hindi nila na-recognize. Siguro dahil yung isip mo, patay na siya eh. Kaya siguro, baka hawig lang. Siguro may ganun silang thought. Kahawig lang siguro, pero hindi nila naisip na buhay. Sa sobrang nag-uusap sila, pinaliwanag ulit ni Jesus. Di ba nasasabi sa scripture ganito? Na ang Diyos, according to kung ano yung sinabi doon sa unang kinausap, na ang Panginoong, na ang Diyos, ganyan, at ikatlong araw, mamamatay, ikatlong araw, mabubuhay. Tapos inaya pa nila, uy, gabi na. Sumama ka sa amin, kumain ka muna, maghapunan ka na sa bahay. Nung si Jesus, piniraso na yung tinapay, at nag-give thanks sa Father, doon na nakilala. Sabi nga, kaya pala, biglang nawala si Lord. Nung na-recognize silang, Jesus? Totoo kang nabuhay? Na-recognize sila dahil doon sa paghiwa ng tinapay at pag-give thanks eh. Kasi ilang beses na nakita yun, nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000, tapos nung last meal, di ba, siguro nagkwento yung mga disciple na ganun ulit yung ginawa ni Jesus. At nagpunta sila sa mga disciple, sabi nila, uy, totoo nga, talaga nabuhay si Jesus. At nagsasalita pa silang dalawa. Sabi nila, kaya pala yung puso natin parang nag-uumapoy. Nung nagsasalita siya, si Lord pala talaga yun. Yung presensya talaga ng Lord no nagdadala ng apoy sa buhay natin. Nagdadala ng liwanag. Yung mga hindi natin intindihan natin. Pagka si Lord ang nangusap sa atin. Kaya ang Panginoon, hindi sabi nga nun doon sa Luke 24, nagsasalita pa yung dalawa sa siguro, nag-uuna pa, ako maunang magsasabi, nag-aaway pa sila. Kasi good news yun eh, totoong nabuhay siya, nakausap namin siya. Siguro, ganito pa nga siya, tapos dumating ang Panginoong Jesus bigla-bigla doon sa lugar. At nakita nga nila, natakot sila, ang unang reaction, natakot sila, bakit? Kala nila multo. Sabi pa ng paliwanag pa ng Lord na sa kanila, hindi ako multo. Kasi ang multo, sabi niya, buhay ako kasi may kamay ako tsaka paa. Nakita nga nila, no? Ibig sabihin, ang multo pala, para tayo si Casper, no? Walang pambabang part. Natuwa lang din ako, ang galing naman ni Lord doon mag-explain. Sabi niya, hindi ako ghost. Tapos sabi pa nga, nakita nyo, pinakita pa niya yung mga marks sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran. At sabi niya ng Panginoon, tunay akong buhay, kapayapaan, kapayapaan. Ang Diyos ninyo
ay namatay, ngunit nabuhay kagaya ng pinangako niya, kaya ng sinabi ng Biblia. No? Sabi nung iba, ang ano daw, ilayo daw ang Old Testament sa New Testament, pero hindi pwede. Anong scripture ang sinabi doon ng Panginoon? Di ba Old Testament yun? So si Jesus is the fulfillment of the scriptures. All along, mula Genesis hanggang doon sa Malakay, it all points to Jesus. No? Yung 500 years ng Dark Ages, dumating ang Panginoon doon sa Book of Matthew. Yan. Kaya, sabi nga nun sa Luke 24 verse 7, ang account na ito ay makikita natin sa 4 Gospels. Ito lang ang isa sa lahat ng kwento ay present. Hindi po lahat, di ba? Ang Matthew ay 28 chapters, ang Mark ay 1 to 16, ang Luke ay 24 chapters, ang John ay 21, no? 21 chapters. So dito lang sila, isa ito sa mga accounts ng Bible, ng Gospel na pare-parehong present. Yung crucifixion, ang suffering, crucifixion, and resurrection of Jesus. Sabi ganun sa Luke 24:7, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful man, be crucified, and on the third day, be raised again. Luke 24:7. Alam niyo, ang gospel ay hindi kompleto kung tayo'y matatapos lamang sa si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang gospel ay ito, sabi sa 1 Corinthians 15:1-4, pag tinanong kayo, anong pinapaniwalaan ninyo? Ano ang pananampalatayang Kristiyano? Ito ang ituturo ninyo. Gospel in a nutshell. 1 Corinthians 15:1-4, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng mga kasulatan, inilibing siya. Pangalawa pong sinabi doon, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Ang gospel po ay ito, at ito po dapat ang sandigan ng ating pananampalataya. Pag tinanong ka, ano ba ang pinapaniwalaan mo, ikaw na born-again Christian? Ano ang inyong way para maligtas? Ano yung gospel? Wala kang masyadong oras para sabihin kung anong gospel. Ito ang dapat mong sabihin. Ito ang pananampalataya naming mga Kristiyano. Si Jesus, namatay siya para sa kasalanan ng mga tao, kagaya ng nasulat sa Biblia. Pangalawa, siya'y inilibing dahil totoo siyang namatay. Pero hindi siya nanatiling patay nung ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. Yan ang ating pananampalataya. Yan ang ating pag-asa. Jesus, our Redeemer, lives. He is alive. Sabi mo nga, Jesus, our Redeemer lives. He is alive. Parang hindi kayo alive. No? Parang, He is alive. Parang hindi kayo naniniwala sa pinapaniwalaan nyo No? Sabi nga ng Job 19:25-27 sa The Living Bible, but as for me, ito ang sabi ni Job, no? Dahil alam niya, siya man ay pwedeng mamatay, no? Dahil siya'y tao lamang. But as for me, I know that my Redeemer lives, and that He will stand upon the earth at last. And I know that after this body has decayed, this body shall see God. Then He will be on my side. Yes, I shall see Him, not as a stranger, but as a friend. What a glorious hope. Amen? Si Job, lahat na yata na may isip niyong pwedeng pagdaanan ng isang tao na kamalasan at problema sa buhay, nakuha niyang lahat. Nakuha niya ang jackpot. Name it, he experienced it. Hindi lang niya nawala ang isang anak, ubos ang lahat ng mga anak. Ubos lahat ng pinaghirapan.
Sabi nga ganun, pag binasa nyo ang Job chapter 1, lahat ng nawala, talagang literally lahat nawala. Ninakaw, tinamaan ng kidlat, lahat na talaga. No? Hinangin, nabagsakan ng bubong ang kanyang mga anak. At itong lahat nangyari sa loob lang ng isang araw. Sabi pa nga doon, hindi pa tapos magsalita yung naisa. Yung lagi nilang sinasabi, ako lang ang nakaligtas para makareport sa'yo. Habang nagsasalita pa siya, may parating na naman. Pagalingan sila ng mga kawalan. No? At ito, yung hope na meron si Job. I may have disappointments in this lifetime. I may even lose the most important person, my most treasured possession, but this is my hope. This is my glorious hope. Ito ang kakapitan ko sa buhay ko, ito ang kayamanan ko, na ang Diyos ko, buhay. Hindi ako tuluyang ang buhay ko, ang buhay na ito sa mundo ay panandalian lamang. This place is not our home. Alam niyo, isa pang naaral natin sa Luke, pagdating sa langit, tingnan mo nga yung mga anak mo. Hawakan mo yung asawa mo. Pagdating sa langit at kayo'y mananampalatayang pamilya, magkakakilala tayo sa langit. Yung naging beloved mo dito, yung nakabreak dito ng heart mo, pero nagrepent naman kay Lord. Sana mag-repent lahat. Handa dapat makakarating sa langit, pero sa langit magkakapatid tayo. That is our blessed hope. May mga nawala ng mahal sa buhay nung panahon ng pandemya. Nakakalungkot. No? Minsan may nagka-come up na mga, sabing gano'n ng mga FB post. I remember you today. Yung mga anak, lola, mga kaibigan na namatay nung panahon ng pandemic. No, na siguro hindi nagkaroon ng pagkakataong magluksa dahil dami ng kalungkutan. Parang ayaw mo nang dumagdag. Pero this is our hope. This is not our home. Kapatid kaibigan, ang buhay natin does not consist of our possession here on earth. Our greatest possession is our relationship with God. Yung anak natin, yung iyong asawa, yung iyong magulang, yung iyong tahanan, yung iyong trabaho, bonus na lang yan ng Diyos sa inyo. Amen. True Christian preaching is centered on the fact that God raised Christ from the dead so that believers may have victory over sin and death and receive the blessings of eternal life. No? Yan po ang ating pananampalataya. No? Na si Jesus ay namatay para tayong mga mananampalataya ay magkaroon ng katagumpayan laban sa kasalanan at sa kamatayan at matanggap ang mga biyaya sa buhay na walang hanggan. The dark afternoon of His crucifixion was soon followed by the joyous morning of His resurrection. Di ba nung Friday, namatay siya Friday, no? Yan yung sa Good Friday, inaalala natin. Pero hindi siya mamatayin pa ulit-ulit, That is part of our commemorating God's finished work because that is the most important part of history. The history of Jesus' death, Jesus' crucifixion, death, no, burial, and His resurrection. Sabi nga nun, parang yung Sabado ang tahimik. Which sends a message to all of us here. Parang tahimik ba ang Diyos sa sitwasyon mo sa buhay? Remember that God's silence doesn't mean God's absence. In fact, yung dark Saturday, no, napakalungkot na pangyayari sa 3 araw na yon bago yung resurrection, kawalan ng hope, yun pala may nag-iintay na bagong simula dahil nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo. Kung may mga na-end sa buhay natin, may mga nawala, may mga kalungkutan, tandaan natin hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. When Jesus rose from the dead, ito po yung maganda pa, kaya napakahalaga po ng resurrection. Compared to other religions, kaya po napakahalaga nitong katuruan na to. When Jesus rose from the dead, He confirmed, napatunayan nito ang kanyang identity as the Son of God kasi po siya, hindi paniwalaan ng iba na siya ang tagapagligtas kasi anak lang siya ng karpintero. Anak ba ng Diyos yan? Kailangan magtrabaho para makakain? Ikilala nga natin ang nanay niyan. Kilala natin ang tatay niyan. Oh, kala namin Diyos ka, ba't di mo naligtas sarili mo?
Pero yung pagkaka-resurrect ni Jesus from death after 3 days, just confirmed that He is the Son of God. For Muhammad, Buddha, Confucius, and all founders of other religions, they all died. And they are still on the grave. But our Lord Jesus Christ, the God of Christianity, is the only one who boasts or who believes and parang alam mo yun, it declares that we have an empty tomb. Amen? Yung Diyos natin, yung kanyang tomb, empty na. Wala na siya doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil siya ay Diyos. Kasi lahat ng tao mamamatay eh. Only Him never died. He died, but He rose again. Sabi ganon, it also confirmed His work. Ano ba yung work na ginawa niya? Atonement. Yung ating kasalanan, dapat tayong magbabayad dahil tayo po ang nagkasala. Si Jesus ang nagbayad. Sabi niya, it is finished. Yan po palang testelestai. Ayun, yung, it is finished. Ang meaning niya, may dalawang meaning ako na research. Yung isa daw, ginagamit din daw siya sa mga may utang. No, parang sinasabi nun, fully paid ang lahat ng debt. Lahat ng utang, bayad. Good news yun, it is finished. Hindi mo na kailangang magbayad kasi binayaran ng Panginoong Hesus. Ano man yung ginawa mong kasalanan, napakahiyamang sobra. Ayaw mong ikwento ay malaman ng iba. Pero gusto kong sabihin sa inyo na iyon ay pinatawad at nilinis na ng Panginoon. Ang kailangan lamang humingi ka ng tawad sa Kanya. Amen? Magrepent sa ating Panginoon. Ano pa? Sabi daw, yung testelestai, ginagamit din siya doon sa war. No? Na parang sinasabi sa iyo, halimbawa may dala-dala ka pang mga sandata. Kala mo may laban pa, sasalubungin ka ng mga kasama mo. Tapos na. Tapos na ang laban. Lumaban na kami para sa atin. Kaya ito, kasama ka na sa parada ng tagumpay. May lumaban na para sa'yo. No? We were atoned for. Hindi lang po tayo binayaran yung kasalanan natin, tinubos pa tayo. No? Tapos, na-reconcile pa tayo sa Ama. Dati, enemy tayo ng Diyos Ama. Pero ngayon, na-reconcile na tayo sa Kanya. No? Hindi na natin kailangang matakot sa Panginoon na tayo parusahan niya dahil God, through Jesus Christ, reconciled us with Him. No? Sino dito may mga kagalit pa? Tawarin nyo na. No? Mag-reconcile na kayo kasi si Lord, alam niya yung worst sa atin, pero ang in-offer niya, hindi condemnation, kundi reconciliation. No? Ano pa? Salvation, pagliligtas. In other words, what the cross achieves, it achieves because Jesus rose again. Hindi kompleto ang pagliligtas, ang pagtubos ng ating Diyos sa atin, kung hindi nabuhay na maguli si Jesus. Kasi lahat ng reliyon nangangako ng ganyan, na kami dito ka sa amin, maliligtas ka. No? Kailangan gawin mo to, gawin mo yan. Magsakripisyo ka ng sobra. Maniwala ka, sumanib ka sa amin, maliligtas ka. Pero si Jesus lang, confirm that He alone is Savior and God because He rose again from the dead. That's what sets Christianity apart from other religion. Palakpakan natin si Lord. But more than that, more than confirming that He is God and He is who He claims He is. Hindi lang yon, hindi lang para patunayan na siya ang Diyos at tagapagligtas, kundi God raised you up together with Christ. Ang saya, no? Na hindi lang pala ang Lord ang na-raise from death, no? Kung ano mang kamatayan ang meron sa buhay natin, no? But He raised us together with Christ. Jesus' death was for you. Namatay si Lord para bayaran yung kasalanan natin, pero He was also resurrected for us. Hindi lang siya namatay, kundi siya ay nabuhay para sa atin. No? Ang sarap nung gano'n na, Lord, thank you. Meron dito siguro mga magulang, yung minsan, di ba, ayaw nyo na mawala kayo kasi gusto nyo nakikita nyo at naaalagaan yung mga anak ninyo.
Iba yung magulang yung gabay. Iba yung magulang kung magmalasakit. Sabihin man natin na mayroon tayong mabubuting kaibigan, may mga bubuti tayong mga kasama sa church, pero yung mga magulang natin, talagang yan, ibang klase rin talaga, no? Kaya, ang Panginoong Hesus gusto rin sabihin sa atin, hindi lang ako namatay para sa'yo. Nabubuhay ako ngayon sa tabi ng Ama doon sa kalangitan para sa'yo. Kaya pala yung kanta ni Inigo, ang ganda rin, no? Para sa'yo, ako'y lalaban, para sa'yo. Diba? Kaya kailangan nating para sa atin, no? Ang Panginoon, no? Hindi lang siya namatay para sa atin, pero ibig sabihin, hindi natapos yung ministry ng Lord sa atin nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at umakyat sa langit. Hanggang ngayon, araw-araw tayong nililigtas dahil ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay gumagawa ng himala. Ang Diyos natin ay walang hindi magagawa, walang imposible sa Kanya. Palakpakan natin si Jesus. Jesus' death was for you, so was His resurrection. Sabi sa Efeso 2:1-9, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. You know, the resurrection of Jesus meets every need of life. No? Hindi lang kailangan nyo maghintay ng langit para ma-experience yung full benefits ng resurrection ni Jesus. Kung nag-benefit tayo dahil siya namatay, na-reconcile tayo sa Diyos, naging anak tayo ng Diyos dahil tayo nanampalataya sa Kanya, wala na tayong ang enemy, wala nang kapangyarihan laban sa atin. Pero God is so great na habang tayo nandito sa lupa, yung benepisyo ng resurrection, mararanasan na agad natin. Number 1, it is your deliverance from the past. Yung resurrection ni Lord, bakit? Our old history ends with the cross. Our new history begins with our resurrection. Remember yung sinabi ng Lord, that if anyone be in Christ, sabi sa Corinthians, he is a new creation. Behold, the old has gone, behold, the new has come. No po? Nung tayo matay sa krus, diba sabing ganun, lahat ng kasalanan natin, ipinakong kasama niya. Namatay na tayo, kaya nga sabi ni Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Pero hindi natapos sa crucifixion. Sabi niya, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave His all for me. Sa makatwid, yan puro Tagalog po ngayon Naku, yung mga bata pa naman, pasensya na kayo, interpret na lang sa inyo ng inyong mga mamis Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya. Ito po ang ginagamit namin every time po mayroong baptism. Sa water baptism. Kasi ang water baptism at ang Lord's Supper, dalawa sa ordinance na iniwan ng Panginoon para maunawaan natin kung ano ang significance ng ginawa niyang sakripisyo. Actually, more on the cross, yung crucifixion, yung Lord's Supper, kasi it says about
Jesus sacrifice by dying, no? Yung wounding the flesh, tapos yung blood niyang nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan, para sa katubusan ng kasalanan, para sa kagalingan ng mga sakit at sakit natin. At ito namang resurrection, itong water baptism, more on yung effect ng resurrection sa ating mga Kristiyanong mananampalataya. Gusto niyo bang malaman kung gaano kahalaga para ma-excite kayo tuwing resurrection? No, baka mamayang iba, no, nasa mall, no, Easter egg hunt, no? Hindi ho masama yun, ano, pero mas maintindihan natin, ang pinakamahalaga ay maintindihan natin, ano ba ang kahalagahan ng resurrection? Dapat ito po'y mas maganda pa ang tanggap ninyo kaysa Pasko. Kasi kung paano ang Panginoong Yesus ay pinanganak ng virgin birth, may reason kung bakit, para mamatay. Hindi lang yun, kundi para mabuhay para sa atin. Para tayong lahat na nandito, na sinasabi natin Kristiyano tayo, mabuhay hindi para sa sarili natin, kundi para mabuhay para kay Jesus. Kasi yung buhay natin noon, nung nagsisita ng kasalanan, patay na yun eh. Minsan yun ang nagre-resurrect. Yung dati nating buhay, yung dating tayo, ako. Yung dati nating ugali, pinapaalala ng Lord ngayong araw na to, hindi na dapat tayong nabubuhay sa sarili natin. Kasi tayo patay na sa kasalanan at ngayon nabubuhay tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Let the Lord live His life through you. Amen. Sabi ganun sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So sa atin pong sarili, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Kaya pong kailangan lang natin gawin bilang Kristiyano, huwag kayong mag-struggle. Mag-surrender po tayo talaga kay Lord. Allow Him to live His life in us. Sabi niya gano'n, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ang ganda po ng paliwanag. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, wala na pong power ang sin sa atin. Na po? Kaya po, wag po kayong maobliga na pag may urges ang sin ay para kang alipin na may tali sa liig at susunod ka na lang. Bakang parang papunta doon sa, anong tawag mo sa ganon? Yung katayan po, ano nga pang tawag doon? Slaughterhouse, no? Ayan, di ba? Di po ba? Sabing ganon, alam natin kung tayo'y namatay ng kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Ganun po pala yun, no? Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Liwanag po. Kung sinasabi natin Kristiyano na tayo, I'm not saying we should live sinless perfection. There's no such thing yet. Dahil tayo po ay nandito pa sa lupa at tayo po ay nasa laman. May mga kahinaan. But the thing is, the power of sin is no longer, parang sin has lost its power over us. We are living on earth, the presence of sin is still here. But the sin has lost its power over you. No? Kung ang Lord, si Jesus ang Lord mo, pag sinabing Lord, Panginoon, sino po dapat ang masusunod sa buhay natin? Yung sinusunod po natin, yun ang Panginoon natin. At kung sinasabi natin ang Panginoon, ang ating Diyos, siya po, no? At ang buhay ng Diyos ay pag in-invite natin siya bilang Diyos tagapagligtas, siya po ang maghahari, siya pong mangunguna, siya pong tutulong sa atin na mabago po ang ating buhay, ang ating isip at ang ating mga puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano man yung nangyari sa kahapon mo, gaano man kadilim, gaano man karumi, gaano man nakakahiya,
Remember that it is your deliverance from the past. Yan po ang sinasabi ng resurrection. Yung dati mong buhay, tinanggal na ng Panginoong Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan na dulot ng kasalanan dahil si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay na muli. At kung paanong siya ay namatay, nabuhay na maguli, ganun din ang ma-experience ng mga taong nananampalataya at nabubuhay para sa Kanya. Dapat po ang pananampalataya natin nakikita sa ating pamumuhay. Ang pananampalataya po natin, Diyos lang nakakaalam. But it's being proved by our actions, by our priorities, by our choices. No po, I pray that we choose to live for that which truly matters. Live for that which will impact eternity. No, kaya maganda po lagi nating naisip yun eh. Na parang sabi ng ganon, live as if Jesus died yesterday, He rose again from the dead, and is coming back tomorrow. Para daw yung buhay natin, araw-araw. Lagi po nating napapasiyasat. Huwag po nawa tayong matulog na hindi po tayo humihingi sa Panginoon ng pagkakataon. Lord, baka may nasabi ako, hindi po ako aware. Baka may naisip ako. Baka may nagawa po ako na di nakakalugod sa inyo. Lord, hiningi ko po ng tawad sa banal na dugo ng Jesus. Linisin niyo po ako at baguhin. Lord, tulungan mo ako, wag akong mag-justify. Pag kinoconvict niyo mo po ako, Lord, tulungan mo po akong humingi ng tawad. Dahil wala pong hindi mapapatawad ang banal na dugo ni Jesus. Tayo po hindi mapapatawad ng mga kasalanang hindi po natin hiningi ng tawad sa Kanya. Yun lang po. No? Pangalawa, it is your power for the present. Ito ang iyong kapangyarihan para sa iyong kasalukuyan. Wow! Ang ganda nun, ano? Yung una, iyon ang iyon ang iyong, ano ba yung deliverance sa Tagalog? Iyon ang iyong kalayaan mula sa iyong kahapon. Ito po ngayon, itong iyong kapangyarihan para sa iyong kasalukuyan. Sabing ganun po ni Eldon Rich, Jesus could have been satisfied with giving the world bread and water. He could have given them a healing clinic in every town, a leprosarium, school of exorcism. No, He gave Himself, a spiritual sacrifice to God, broke the bond of sin and death, and set us free. He left for us an empty tomb. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi natin kailangan na parang minsan gusto na nating umuwi sa langit kasi parang feeling natin, ang hirap mabuhay sa mundong ito. Pero gusto ko po kayong encourage. Binigyan kayo ng Panginoon ng kapangyarihang mamuhay ng may katagumpayan habang nandito po tayo sa lupa. Huwag mong tatanggapin na talunan ka't hanggang diyan ka na lang. Huwag mong tatanggapin na si Satanas mas malakas kaysa sayo. Na ang tukso ayaw kang lubayan at layuan. Dahil sa totoo lang, pagka po tayo'y tinutukso ng enemy, pwede mong sabihin, Lord Jesus, ayan na naman siya. The Lord has given you power. Marami pong Kristiyano talunan kasi hindi po natin pinapaniwalaan ang sinabi ng Biblia. Aanhin natin na sa langit na natin ma-experience ang lahat. Pagka ganyan, magbabackslide talaga tayo, manghihina tayo. Pero kung araw-araw mong tatanggapin sa araw, Lord, I am victorious today because you are with me. Ang Diyos na nagsabi, pakinggan mo po ito. Ano pa? Yan po tinagalog natin, parang nagkakaintindihan tayo lalo. Sabi, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat. Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi.
Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalagiman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba po pag may mahal kayo, sino pong may mahal na dito? Ako po madami. Oh, kayo wala po kayong mahal. O hindi lang puro pang beloved dyan Ang corny nyo Ang lungkot ko naman kung pang-beloved lang marunong magmahal. Maraming taong nangangailangan ng pagmamahal. Sino nangangailangan ng pagmamahal? O yung iba, puno na ng pagmamahal. Puno na nga kayo ng pagmamahal, ayaw nyo pang magmahal. Dapat nagmamahal tayo. Sabi pong ganon, di ba? Kaya nyong gawin ang lahat para sa taong mahal nyo, lalo na po yung mga magulang, mga nanay. Yung dati, hindi nyo kaya magpuyat, no? Para kang mantikang puriko. No? Yung parang 3 araw na tulog ka pa, kala nila, nag-resurrect ka ng 3 araw. Ano ba nangyayari doon? Buhay pa ba yun? Natakot na sila kasi hindi ka lumalabas sa kwarto. Tapos sa gulat pa, kala nakita ng multo. What I'm saying is this: walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos na magtatawid sa inyo sa anumang kasalukuyang pinagdaraanan ninyo. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob ng katapangan na harapin ang lahat sa buhay na ito para masuklian ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Wala tayong hindi kayang pagdaanan. Marami na sa atin dito, ang buhay nating lahat ay record, testamento ng katapatan ng Diyos, na kung hindi dahil sa Diyos, baka wala na talaga tayo dito. Baka yung sanity natin, wala na. Pero dahil may Diyos na nagbibigay kapangyarihan at kalakasan sa atin para harapin ang bawat umaga, ang bawat laban ng buhay, tayong lahat ay naririto. Matagumpay si Jesus. Wala na siya sa krus. Kaya tayo din ay pwedeng mabuhay, may katagumpayan. Kung paanong namuhay si Jesus na nandito siya sa lupa, tayo po ang magiging testimony. Kaya po tayo Christian, tagasunod ni Jesus. Sabi rin ng Panginoon, nung umalis siya dito sa lupa, pinadala niya ang Holy Spirit. If we allow the Holy Spirit to empower us, to change us, to transform us, magugulat talaga yung mga dating mong kamag-anak, yung dati mong kaibigan, sasabihin nila, "Uy, anong nakain mo? Parang anghel ka na ngayon." No? Parang ang laki ng binait mo, nagbago ka na. Alam niyo po, wala tayong hindi ma-overcome pagkasama po natin ang Panginoon sa ating buhay. He resurrected. He died not just for us to be delivered from sin, but He died for us to live for Him. Amen? Magkaroon tayo ng kakayanang mabuhay para sa Kanya. Namatay siya para sa atin. Para magkaroon tayo ng kalakasan, ng kapangyarihang mabuhay para sa Kanya. Yan ang power ng resurrection ni Jesus. God is with you. God is in you. The Holy Spirit is working in our lives. Ang Holy Spirit nasa atin. Hindi po mahirap ipamuhay ang Christian life. Walang struggle. Pero kailangan po talaga yung humility na aminin sa Diyos. Lord, change me. Lord, I want to live my life for you. I want to please you. Then and only then can God come and take full control of all aspects ng buhay mo. Huwag tayong lumaban sa Panginoon. No? Huwag tayong lumaban sa Kanya. Mag-submit tayo sa Kanya. And we will see, napakasaya pala ng buhay Kristiyano. Totoo palang masayang tunay at napakamapagpalayang buhay ang buhay Kristiyano. All you have to do is to admit to God, Lord, I have no power to resist the enemy. I have no power, but in you, I can do everything. Amen? Last but not the least, it is your hope for the future. Number 1, it is your deliverance for your past. Number 2, it is your power for the present. Last but not the least, it is your hope for the future. Iyon ang iyong buhay na pag-asa
Sabi nga ni Andy Barnard, ang kanya pong topic about angels no, sa Bible. Sabi niya, perhaps the message this angel spoke was the most important one in the scripture. The message of the angel is still true today. Don't be afraid. Don't be alarmed. He is risen. He is not here. You will see Him again. Jesus is alive. Amen. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman sa pamamagitan ni Adan. Dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesus na nagkatawang tao, sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. He is the firstborn. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Kaya nga sabi po, di ba, lagi po natin itong tinuturo sa mga namatayan, sa mga mahal sa buhay natin. Sabing ganon din sa 1 Thessalonica 4:13-18, mga kapatid, nais naming malaman ninyong katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Jesus, kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Yan po ang rapture. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ito yung living hope natin. Sabi nga ni Jesus sa John 11:25-26, nung namatay si Lazarus at kausap niya si Martha, sabi niya, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Mga minamahal, Jesus Christ's resurrection from the dead offers deliverance from our past, power for our present, and hope for our future. Kagaya po ng mga sinabi po dito, last but not the least, ano ang response natin knowing this as Christians? Sabi po sa Luke 24:45-48, binuksan niya ang kaninyang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Praise God. You know, in this lifetime, kaya kailangan ma-resurrect. Ano ang importansya ng resurrection? Bakit? Ito ang ating pinapangaral, ito ang ating tinatayuan. Pinaglalaban natin yung faith natin kahit mahirap. Naranasan natin, pinapersecute tayo ng mga mahalagang tao sa buhay natin. May mga kaibigan tayo na mula naging Christian tayo, iniwanan na tayo.
Marami nag-iisip na sira na yata yung ulo natin. Alam nyo, I've read these words na ang dalangin ko ay magbigay din ng comfort sa inyo. Sabi niya, resurrection is important because in this life, we don't just need help. We need someone who will take us and be with us at life's end. We don't need help. No, sabi niya, we don't need help. But we need someone who has the power to resurrect. No? Kaya mag-offer ng tao ng tulong. Kaya ng tao, kaya mo nga, natulungan ng sarili mo. May mga kasama po tayo dito. May mga secured tayo sa maraming, siguro yung trabaho nyo, ipon nyo, secured. Pero hindi po tulong ang kailangan natin. Hindi po yung kasama lang natin sa lifetime na ito. But we need someone who has the power to resurrect us. Who will meet us at the end of this life here on earth. Na pagdilat ng mata natin, pagkatapos ng kamatayan, alam nating may isang Diyos, si Jesus, na sasalubong sa atin at sasabihin, welcome to eternity. Welcome to the life you fought for. Welcome to heaven to receive your reward. Makasama yung mga kasama mong mananampalataya. Makilala si Abraham, si Moses, sila Joshua, sila David. At makilala higit sa lahat, si Jesus na nagligtas, nagmahal sa atin ng higit sa lahat. Church, we need not wait for heaven to experience His nearness. We need not wait for heaven to experience the fruit of the resurrection, even the death of Jesus. Because right here, right now, the Lord, through the resurrection power, is dealing with our past. Let it not dictate your present. Because God dealt with that. God is giving you power to overcome. Sabi po ng 1 John 4:4, greater is He that is in you than he who is in the world. Regardless gaano man kasama ang mundong ito, sa huli po, God will prove Himself unstoppable. Kahit yung mundo nag-iintay, umiiyak, climate change is not just a result of humans' irresponsibility, it's a result of the fall of man. And even creation is crying out, waiting for the redemptive work of Jesus. The final stretch, no? Final work talaga, everything that the enemy has taken, the Lord will restore and make new. Pero habang nandito po tayo, yun yung pag-asang tinitingnan natin, kaya lumalaban tayo eh. May mga iniisip siguro kayong, pwede ko naman gawin to? Repent na lang? Pero bakit? We are trying, through the grace of God, to live out our faith the way we should. Because that's the only rightful response to God, to Jesus who gave us His all. Wag po nating minusin, wag natin pong maliitin yung ginawa ng Diyos sa atin. Pahalagan po natin by living as we should, as resurrected believers in Christ. Hindi na po tayo nabubuhay para sa ating sarili. Tayo po'y dapat mabuhay para kay Jesus. Because in the end, what will truly count in this life are those things we did for the glory of Jesus. I pray sa atin pong mga manggagawang nandito, kayo pong mga nanunood na mga mahal sa buhay. Alam niyo po, we want to be with you in heaven. In heaven, that will be a place without crying, wala na pong paghihiwalay. Dahil yun po ang original na pinlano ng Diyos para sa tao. At hanggang sa huli, gusto po ng Diyos, maranasan mo yung plano niya sa iyong buhay. For Jesus
The enemy came to steal, to kill, and destroy, but Jesus came to give you life and for you to have it to the full. Let's bow our heads. Let's worship Jesus. I pray magtanim ang Panginoon ng mas malalim na pag-asa sa iyong puso, ng mas malalim na commitment kay Jesus. Sapagkat sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya babalik bilang tagapagligtas, kundi bilang higop. The world will know and see who God is, who He truly is. He is King of Kings, He is Lord of Lords, and He will judge the world. But for us, we will experience His great love. Even when I know Jesus died our death so we can live His life while here on earth. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Your hand. Thank you, Lord. Salamat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat. Salamat, Panginoong Jesus. Ang aming Diyos ay buhay. Magpakailanman. With our hands lifted high, we will sing. At the cross, Hallelujah. where your blood We love you, washed for Jesus. me. There's no greater Not just for the love things you have than done, but because of who you are. This is our response, Lord. You have overcome the grave. Yes, Jesus. Your glory fills the highest place. What Revive can our spirit. separate me Bring back our first love. Bring back our passion. Set our hearts on fire. We love you, Lord. We love you, Lord. Let your presence and your word bring back the fire in our hearts. Oh Lord, you search me. You know my ways. You know my ways. Even when Walang hindi magagawa ang Diyos. Wala siyang hindi kayang gawin. Sapagkat siya ay Panginoon. He overcame everything. Your holy presence. You have victory over the Your enemy. holy You have victory over sin. presence. The Lord has Thank given you, you the Lord. power to say no to any form of ungodliness. Hallelujah. In every season. Thank you, Lord. We are alive in Christ. We are dead to sin, but alive in Christ. Can you sing? I know Hallelujah. you love me. Thank you, Lord. At the cross I found my need. Oh, gawin mo buhay ang puso sa aming mga puso. There's no greater love than this. Hallelujah. We love you, You God. have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate Thank you, Lord, for loving us. At the cross I found my need. Where your blood washes for me. There's no greater love than this. You have, and you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. Thank you, Lord. You made a Thank you, Lord. when you said that it is done. Nothing could separate us from the love of the Lord. It is finished. Because the door, the veil has been torn and the Lord made a way. When
us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.